Ayun. So, try ko po ulit mag-share ng screen, ha? Ayun. So, wait lang po. Ayan. Nakakatuwa si Pia, no? Pinapractice ko na siya. Yan. Paki-type 1 po kapag na-share, pag nakikita nyo na po yung screen ko. Grabe pinag-pray ko to na ano na maging okay kasi laging wala kaming signal. Nagbabayad naman ako ng internet. Check natin. Yan, ulit. Okay, kita na, Risa. Makita na po. Sige po. Yan. So, pag nag-share pala ng screen, di rin minsan nakikita yung chat. Okay po. Ayan. So, welcome to Basic Training System Part 1. Ayan. So, 54 participants na po tayo. So, sa Basic Training System Part 1, pag-uusapan natin ano ba yung XYZ. So, ano ba yung XYZ? So, alphabet tayo, no? Pero pabaliktad. So, pag sinabi pong X, ayan, pag sinabi pong X, ano po yung nasa isip po nila? X. Ayan, magbabasa muna ako. Hindi ko makita. Ayan. So, pag sinabing, hindi ko makita yung iba. Ayun. Ayun, nakita na. So, remove. Yan. Red flag sa iba. Ayan. Ex-wife. Wala na. So, ano ba yun? X na ba yun pag sinabing X? Ayan. X na daw, X, sabi. Tanggalin ko muna nga itong aking... Ang nakita ko yung sarili, Yan. So, X na, sabi nga naman nila. So, pag sinabing X, X na. Yan. Ulit lang ako dito sa aking screen, nalito ako. Ang nakikita ko yung tayo. Ayan. Open ko lang aking CP, nakalimutan ko kanina. Ayan. Pag sinabing X, X na. Or, nung iba sabi nila red flag na. Yung iba naman, wala na. Parang nung jowa ba? Ayan. So, yan. Yung iba, ang sabi nila, so pass na. Recording in progress. Ayan, dito ko sa kabila. Bukas sa kabila. Bukas sa kabila. Hindi. Okay, ayan, dito ako sa kabila magbabasa. Okay, again. So, share ko na ulit. Nasaan na yun? X. Madali ko ba share? Nakakalito. Nasa X ka pa. Ito, share. Ay, Nasa X ka. nawala. Ayun. Okay, iba po kasi yung nakikita ko. Sige po, ayan. So, tama, nasa X ako. Alis ako dito. Ayan. Nagre-remove po ba? Hindi. Nadoble. Daling ko muna to. Ang I-close. nakikita ko po kasi kay Coach. Okay, ayan. Ayun. Ay, salamat. Kasi iba yung may napindot ako, dapat hindi pipindot ng kung ano-ano. So, kapag X, we have to remove. So, dito sa business natin, ano ba yung kailangan nating i-remove? Ayan. So, ayan. Bumalik na tayo sa ating kalawakan. So, kailangan i-remove po natin yung ating fear and doubt. Yan. Bakit po? Kasi pag hindi po natin i-remove nung fear and doubt po natin, mapaparalyze po tayo. Pag na-paralyze tayo, wala tayong action. At kapag wala tayong action, syempre wala po tayong resulta. So, eto nabasa ko kanina yung article na to. So, panalo to. Sabi dito, humans are naturally born with only two innate fears. So born tayo na nung una pa lang, takot tayo sa loud noises. 'Di ba? Yung mga bata nga nagugulat pag maingay, 'di ba? Tapos takot din tayo sa heights. Yan, meron mga takot din ba dito sa heights? Siguro ibang heights kasi minsan pag umakyat sa puno mas nakakatakot pero pag sa eroplano parang hindi pala no. Yan ni si Coach daw mi. And then no ibang fears daw po natin, kumbaga natutunan lang natin dahil sa family natin o kaya naman sa kultura. Tama po ba? Ayan. So ano ba yung fear? So ang fear ay tinatawag na false
expectation appearing real. So, yung sinasabi nilang fear mo, kumbaga parang iba parang sinasabing guni-guni mo lang yun or mindset mo lang yun. So, dito sa negosyo din natin, may iba't ibang types of fear po pala. So, sino po sa inyo dito ang mahilig, nung bata pa lang siya, mahilig pong kumausap ng ibang tao? Meron na po ba? Wala, wala. Kasi ano po ba yung sinasabi sa atin or ano po ba yung sinabi sa atin ng magulang natin? Na don't talk to ano? Yan, don't talk to strangers. Ayan. Kumbaga, dati pa lang sinabi na sa atin, pinamulat na sa atin ng mga magulang natin, o ng mga guardians natin, wag na wag kang kakausap sa hindi mo kakilala. Kahit ako rin sinabi ko rin yun sa anak ko, anak ha, wag kang kakausap sa hindi mo kakilala. Okay? Ako lang ang susundo sa'yo, di ba? Ganun po tayo nung mga bata pa lang, yung mga anak po natin. Or kaya tayo yung sinasabi po sa atin ng magulang po natin. Ano pa? Fear of failure. So, takot kang magkamali. So, sabi nga ni Thomas Edison, sabi niya, I haven't failed. I just found 10,000 ways that won't work. Sabi niya, hindi naman daw siya nag-fail. Pero sabihin na natin na kung hindi sumubok si Mr. Thomas Edison, edi sana wala po tayong liwanag. So, grabe no, ilang beses po pala siyang nagkamali, 'di ba? Pero sabi niya hindi daw siya nagkamali. Kumbaga nag-try po siya. At tama nga naman, buti na lang hindi siya kumbaga hindi siya napanghinaan ng loob at hindi siya natakot. Kaya naman meron po tayong yan ilaw. Yan, kilala niyo po ba 'to? Ayan, basketball player. Yan, tinitignan ko yung mga type nyo. So, siya ay si Michael Jordan. So, ano naman yung kwento ni Michael Jordan? Sabi niya, I've missed more than 9,000 shots in my career. At I've lost 300 games. Ayan, so grabe no? 300 games na pala yung pagkatalo niya. And then 26 times, 26 or 26 na beses na dapat na pinagkatiwalaan na siya, yung shot niya, yun ang magiging winning shot. Pero hindi nangyari. Sabi niya, I miss and I failed over and over again in my life. Kaya naman, sabi niya, siya ay naging successful. Yan. Sino dito mahilig mag-basketball? Di ba maraming pagkakataon na pag-shoot natin, hindi siya nag-shoot, di ba? Pero susubok pa rin tayo. Pero kung ilang beses ka na nag-shoot tapos um, lagi ka nag-fail, gagawin mo pa rin ba? Halimbawa, ako kung di ako basketball player. So, 'di ba minsan ayaw mo na, parang tatamarin ka na, iisipin mo na siguro hindi naman ako para dito or hindi ako para sa pagbabasketball, baka gusto ko namang i-try ng ibang laro. Pero si Michael Jordan hindi siya napanghinayang, kumbaga hindi siya nanghinayang kasi alam niya nung gusto niya na gawin at alam niya kung anong gusto niyang mangyari. Syempre, ano gusto niyang mangyari nung manalo. Ayan. Yan. Sabi naman ni Mr. Robert Kiyosaki, sabi nga, fail harder. You cannot be successful without failure. So, the more na nabibigo ka, the more na nagfe-fail ka, yan, dun mo malalaman, 'di ba? Na unti-unti ka na pala dahil sa mga experiences mo, dun ka gumagaling, 'di ba? Dun ka mananalo. So, talagang kailangan try and fail harder. Yan si Mr. Robert Kiyosaki na po ang nagsabi niyan. So, ano pa po ba? Fear of rejection. Sino po dito yung na-reject na? Yan, please type reject. Wala. Walang pang nare-reject. Ayan. So, sabi ni Sir Anton, reject. Sabi ni Miss Charmaine, reject. Sabi ni Mary, reject. Sabi ni Miss Lorena, reject. So, kung hindi ka pa nare-reject, maaaring sa business na ito, hindi mo talaga ginagawa yung negosyo. Kasi bakit? Hindi ka na-reject eh. Pero kung ilang beses ka nang nare-reject, yan, congratulations. Bakit? Kasi ginagawa mo yung business. Actually, dapat itong rejection, ito yung maging vitamins natin. Ako, every time na mare-reject ako, sabi ko,
Okay lang yan. Sige lang. Yan, ginagawa ko yung vitamins. Pwede kang umiyak minsan, pero kailangan mo ring tumahan. Minsan ang pinaka masakit pa ni rejection, 'di ba, galing sa pamilya mo or galing sa mga kaibigan mo. Yan. Sabi nga reject na sanay na. Sabi din ni Coach Mai, pagkain na natin yung rejection. Totoo po, pagkain na po talaga natin yung rejection. Ginagawa na natin siya breakfast, lunch, dinner, dessert pa, 'di ba? So, kilala niyo po ba 'to? Si Mr. Colonel or Colonel Sanders ng KFC, ng Kentucky Fried Chicken. At alam niyo po ba na 1,009 times pala siya na-reject, no? Bago ma-accept ng mga restaurant nung kanyang fried chicken recipe. Ayan, grabe, 1,009 recipe. Minsan nga kapag isa pa lang, ay, nakakapanghina naman ng loob. Pangalawa, parang hanggang pangatlo, sige, try ko ulit. Baka naman effective, iba yung gawin ko. Sige, approach ulit ako, baka naman okay sa kanya to. Hanggang umabot na ng 1,009. 1,009 na restaurant, puntahan mo, hindi ka ba mahihirapan? Buti na lang, ayan. So sa ika-1,000 times niya, nakilala ang kanyang recipe at inaccept. Kasi kung hindi, wala tayong only gravy ngayon. Ayan, hindi joke. So, 'di ba at his age ng 65, 'di ba? Kumbaga wala nga sa edad 'yan eh. Ang mahalaga habang buhay ka, patuloy kang nagsusumikap at hindi ka nawawalan ng pag-asa. At 'yan, hindi nawala ng pag-asa si Sir Colonel Sanders. Kaya meron tayong KFC. So kung sila nga mga successful na talaga na tao, ito yung mga rejection sa kanila, 'di ba? How much more pa po tayo? So hangga't hindi ka nare-reject ng 1,009, huwag kang titigil. So okay lang kung na-reject ka ng 100, oh, meron pa akong ilan? Meron pa akong 100, meron pa ako 909 times. So, go lang, push lang. Yan. Ano pa? Yan. So, fear of discouragement. Actually, ang discouragement, minsan pa nga, ang sino ba yung unang magde-discourage sa'yo? Once na, minsan, di ba, naka-attend ka ng boss, tapos uuwi ka sa bahay. Sobrang excited ka, tapos sasabihin mo sa pamilya mo, sasabihin mo sa asawa mo, alam mo ba, yayaman na tayo? Tapos sasabihin niya, alam mo ba, baka gutom lang yan. Or kaya minsan pagdating mo sa pamilya mo, sasabihin mo sa mama mo, sa papa mo, Nay, tay, yayaman na tayo, makakaawa na tayo sa hirap. Sasabihin sa'yo, nako, gunuguni mo lang yan. Huwag kang magpapaniwala dyan kung saan-saan ka kasi nagpupunta eh. Actually, yung mga taong mahal po natin sa buhay, yun po yung unang mag-discourage po sa atin. Kayo rin po ba? Yan, type me nga kung isa kayong nakaranas nito sa mga pamilya po natin. Kung naranasan niyo po ito. Ayan, me. Sabi ni Coach Mike me, 'di ba? Ang sakit kaya nun kasi yung inaasahan mo na makakaintindi sa iyo, 'di ba? Yun pa yung magre-reject talaga sa iyo at sasabihin sa iyo na, "Naku, wala namang mangyayari sa iyo diyan. Naku, hindi ka naman magaling, 'di ba? Naku, hindi mo 'yang kaya. Hindi ka yayaman, 'di ba? Naku, nag-aaksaya ka lang diyan ng oras. Hindi mo kaya 'yan. Hindi mo kaya 'yan, hindi ka mananalo diyan." And hindi ka magiging successful dyan. So, maliban pala sa akin, marami din po pala yung nakaranas, ano? So, yan. Ngayon pa lang kinukongratulate ko na kayo. Pero okay lang yan. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi, sa totoo lang, kapag nakita po natin ng business, dahil hindi nga nila nakita kung gaano kaganda yon, iisipin nila na sabihin nila, naku, hindi yan totoo. Pero, wag po kayo magalit sa kanila. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi, ganun po talaga eh. Kumbaga, ayaw ka lang niyang mapahamak. Ayaw ka lang nilang mapahamak ng pamilya mo. Siyempre, sino ba yung unang sasalo sa'yo, di ba? Pag ikaw ay nagkamali. So, ganun lang talaga. So, ang advice ko sa inyo, ituloy nyo lang. Lalo na kung alam nyo naman, maganda yung negosyo kung nasan kayo ngayon. Tama po ba? Ayan. Si Sis Vilma rin, oo, tama. Alam ko rin yan eh. Kasi di ba, nung una natin sa inyo, mga medyo professional kasi yung mga anak, so hindi talaga naniniwala. Ayan, so, yan, ano pang fear? Fear of objection.
yung nagsisimula ako, marami din talagang objection eh. At syempre, pag nagsisimula ka, posible o talagang hindi mo kayang saluhin ng mga objection. Kaya meron po tayong mga ganitong klaseng training na kung saan ituturo po ng mga coaches and mentor po natin kung paano sasagutin po sila ng tama. Okay po? Pero hindi po tayo makikipag-away. Tandaan po natin, yung mga tao mag-object sa atin, posible na maging business partner din po natin sila. Kaya sa mga kaibigan natin na nagde-discard sa atin or nag-o-object sa mga sinasabi po natin, okay lang yan. So, do not burn bridges. Ayan, sabi ni Mark Victor Hansen. So, most people napaparalyze daw dahil sa fear. 'Di ba? So, ang sabi niya, overcome it and you take charge of your life and your world. Kailangan mo ma-overcome lahat kung ano mang yung mga takot nandiyan sa isip mo, ng takot na mga nandiyan sa puso mo. Kumbaga, nasa isip lang yan. Kailangan ma-conquer natin kung ano yung fear na yon. So, pag-usapan naman po natin kung ano yung doubt. So, doubt, duda. Yan. So, ikaw ba yung maraming baka nung nag-start ka dito sa MCOR? Parang ganito, baka. So, minsan iniisip mo, baka hindi ako mag-succeed. Baka wala akong mabenta. Ang tanong, nagbebenta ka ba? 'Di ba? Baka walang maniwala. Baka wala talagang maniwala sa'yo kasi bakit? Kasi sa sarili mo pa lang nagdududa ka na. Paano pa maniniwala yung mga tao sa'yo? Tama po ba? Yan. Baka hindi magustuhan. Paano magugustuhan? Kasi ikaw mismo, hindi mo gusto. Baka napilitan ka lang. Baka hindi ako kumita. Baka, paano hindi ka kikita? Baka kasi, 'di ba? Baka hindi ka naman kasi nagbebenta kaya hindi ka kikita. So, nung iba naman, nagsasabi, baka hindi ko kaya yan. Yan, kakabaka natin, baka naman ikaw yung may problema. So, kayo din po ba may baka? Minsan po ba, dumaan po ba sa inyong MCOR journey, lalo na sa mga luma, na minsan nagsabi kayo ng baka or if, what if, di ba? Baka. So, sa mga dating nagbaka dyan, please type baka nga. Yan. Baka nga tayo yung problema, baka ikaw. Yan. Walang umaamin, ibig sabihin, wala siyang what if dito sa business. By the way, meron po ba tayong new members? Meron tayong, ilan tayo ngayon? 56. Pa-type nga po kung merong new member, kakasali lang. Yan, please type new. N-E-W. May new member po ba? So lahat, ayan, old na. So, okay lang yan. Ayun, si Ma'am, oo nga po, si Ma'am Maricel. Yan, si Ma'am Imelda, hello po. Yan, salamat po sa pag-attend. Pinagbigyan niyo po yung sarili niyo matuto. Ayun, si Miss Mary, actually, ang dami na pong mga MCORIA na hindi ko po kakilala. So, ang dami na natin. Yan, dumarami na talaga yung family. So, baka nga tayo yung problema. Ano? Yan, maraming nagbaka. Ayan. Ito, narinig ko lang sa isang mentor, hindi ko lang matandaan kung sino siya. Ayan. So, di ba yung balloon na may helium? Yan. Alam niyo po ba na ang balloon, syempre lilipad yan. Pero kahit gatuldok lang na butas, yan, syempre hindi na siya lilipad. Ano siya? Mabababa na siya. Ganon din po sa ating negosyo. Ayan. Kapag ikaw may konting duda, 'di ba? Kahit konti lang 'yan. Alam mo bang hindi ka lilipad at hindi ka uusad dito sa negosyong 'to. So dapat alisin po natin lahat ng mga baka or duda natin sa sarili po natin lalong-lalo na. Okay? Alam niyo po ba na wala tayong ibang kakampi kundi sarili lang natin. Tama po ba? Sarili mo na lang pagdududahan mo pa, kaya dapat kampihan mo yan. 'Di ba? So, alisin po natin yung baka kung di, at pagdududa sa ating mga puso kundi, hindi po tayo magiging successful, hindi po tayo lilipad, hindi po tayo aalagwa dito po sa negosyong to. Kasi sabi nga ni Napoleon Hill so baka nasa isip mo lang yan. So sabi nga, whatever the mind of a man can conceive and believe, it can achieve. Minsan pag sinabi mong masakit ang ulo ko, lalagnatin ako, mamaya-maya lalagnatin ka na.
Pag sinabi mo, hindi ko kaya, hindi ako makakabenta, hindi ka talaga makakabenta. Kasi bakit? Pinangunahan mo na eh. 'Di ba? Bakit hindi, kung mag-iisip ka rin naman, bakit negative pa? Bakit hindi positive? So, dapat pag nag-iisip ka lang, pagising mo sa umaga, syempre magdadasal po tayo, ano. So, iisipin mo na kumbaga magkakaroon ka na ng positive affirmation sa sarili mo, 'di ba? Ano ka sa salamin, harap ka, 'di ba? Wala naman ibang tao, tapos sabihin mo, I am beautiful, di ba? I am wealthy. Yan, I am successful. Di ba? Para na-attract natin ng success, di ba? Na-attract natin ng kumbaga positivity sa buong buhay natin. Pero nung una pa lang, pagising ng umaga, galit ka na, tapos iniisip mo na wala kang benta, mangyayari nga po yun. Alam niyo po ba ako, siguro ano lang, medyo malapit lang talaga tayo kay Lord. Kasi pag may naisip akong isang bagay, kahit kainin lang, alam niyo po ba nangyayari? May gusto kong gawin, may gusto akong puntahan. Yung simpleng, ito kakainin ko to, gusto ko to. Alam niyo po ba, yung araw na rin yun, nakakain ko. Yung mga bagay na gusto kong gawin, nangyayari po sa akin. Kaya nakakatuwa lang kasi, 'di ba? Na grabe yung ano, yung attraction. Kumbaga na manifest mo kung ano yung mangyayari sa iyo. Kaya kailangan kung mag-iisip tayo, dapat ano, positibo. Tama po ba? Yan, sabi nga ni Sir Don Bueno, mind over matters. Yan, tama po yan. So, paano ba natin ma-overcome nung fear at doubt po ba natin? Takot at duda. So, dapat meron tayong knowledge. Kasi sa negosyong to, kung ikaw walang alam, malamang magdududa ka talaga at malamang matatakot ka. Kaya lang naman tayo natatakot kasi hindi natin alam nung ginagawa natin. Bakit hindi natin alam nung ginagawa natin? Kasi hindi tayo umaate ng training. Tama po ba? At meron naman umaate ng training, yung kanyang isip nandun, malayo. Meron naman umaattend ng Zoom, naka-open lang nung kanyang Zoom, tapos maraming ginagawa. 'Di ba? Ay, baka natatamaan kayo dyan. Sige nga, kung nandyan kayo, kailangan sabihin natin knowledge. Yan, type natin ng knowledge. Kung talagang nakafocus kayo dito ngayon sa training. Natatakot ka, 'di ba? Kasi bakit? Wala kang alam. Bakit? Kasi hindi ka nakikinig. Bakit? Kasi hindi ka nakafocus habang nagpe-present yung speaker. O yun, ang dami palang nakikinig. Baka kumakain lang kaya matagal mag-type. So, para magkaroon ng knowledge, kailangan alam mo. 'Di ba? At kapag alam mo na, kapag marami ka ng alam, syempre, meron ka ng tinatawag na edge. Kumbaga may edge ka na eh. 'Di ba? Kapag master mo na yung products, makakabenta ka, tama. Pero kapag hindi mo master ng products, hindi ka makakabenta. At lalong hindi ka makakabenta ng produkto natin, lalo na kapag hindi ka umiinom ng produkto. Hindi ka umiinom ng tamang dosage. Kasi bakit? Hindi mo alam kung ano yung epekto eh. 'Di ba? Tama po ba? Yan, sabi nga nila kaalaman, knowledge. Kapag alam na natin, natuto na tayo, meron na tayong edge, that's the time na mag-earn na tayo. Sabi nga, paulit-ulit, the more you learn, the more you earn. So, sino dito ang gustong kumita ng 1M? Please type 1M. Gustong kumita ng 1M this year, 2025. Gusto maging mala Santa Claus ngayong 2025 ng December. Ayan, sabi nila, 1M, 1M, sabi ni Coach Jan. Hello, Coach Jan, 1M. Sabi ni Mr. Anton, 1M. Sabi ni Eric, 1M. Ayan. So, wala pong imposible. Panghawakan po natin yan kasi kung ano man po yung tinay po natin dyan at narinig ni Lord, basta sinamahan po natin ang gawa, yan, wala pong imposible kay Lord, diba? Yan, all things are possible. Siyempre kay God. So, knowledge is not power until it is applied. So, marami namang laging nasa Zoom, laging nasa training, laging nasa seminar. Pero, hindi naman ina-apply nung natututunan nila. Anong tawag po sa kanila? May alam po kayo kung anong tawag doon? Atin natin ng training pero hindi ina-apply. Ang tawag po doon ay seminarista. Meron po ba ditong seminarista? Tapos si Coach Glenda, seminarista. So para hindi po tayo maging seminarista,
kailangan po natin apply kaagad. Ako, every time na may bago ako natututunan, lalo na kapag kasama ko si coach, talagang maya-maya or talagang inaano ko na siya, ina-apply ko na talaga siya. Kasi, kaya nga gusto kong laging nag-aaral. Gusto ko laging natututo. Kasi bakit? Kasi parang ano ko sa kaalaman dahil nga hindi nga po ako nakapag-aral. Parang yun yung pinaka-ano ko sa sarili ko na hindi ako nakapag-aral. Pero ang maganda po nun, kumbaga nakikrave ka sa knowledge, di ba? Ang maganda po nun, nag-aaral na ako dito para maging mayaman, para maging multimillionaire naman. Ayan. So wala pong magagalit ha. Makasabihin ang yabang naman ng speaker na to. Seminarista pala. So, yun. Sabi nga dito, nakikita niyo po ba yung tao? So, what we are, and then dito sa kanan niyo po, kanan ko sa kanan ko, what we want to be. Yan. Kung gusto mong may mangyari sa buhay mo, ano yung dapat mong gawin? Sige nga, bago ko sabihin ng insight ko, ano yung dapat yung gawin? Pag may gusto kayong mangyari sa buhay niyo, okay lang po ba i-type? So, sabi ni Coach, kailangan panindigan, kailangan mag-take ng risk, sabi ni Sir Anton. Kailangan maging responsable, tama po. Ayan, kailangan magsipag. Ano pa? Ano pa? Ay, yung iba ba kumakain? Kaya hindi makapag-type. Ayan. So, sabi ni Mr. Eric, maniwala, ayan. And then, kailangan sipag at tiyaga, sabi ni Perry Jonah. And then, sabi ni Teacher Glenda, sabi niya, kailangan lakasan ang loob. Do it and act. Tama po yan. Kailangan magkaroon tayo ng paniniwala. At syempre, sa paniniwalang yun, doon na po tayo. Ano mangyayari kapag naniwala tayo sa sarili natin? Doon na po tayo magte-take ng action. So, kailangan tayo mag-leap of faith. Kailangan tumalon ka. Kailangan lakasan mo yung loob mo. Tama po ba? Marami kasing masipag, maraming matatalino, maraming magagaling. Alam mo kung ano po yung kulang? Ang kulang po sa kanila yung tapang. Yung kulang po sa kanila yung lakas ng loob. Marami po akong kakilala dito ha. Grabe. Magagaling po, as in magaling pa po sa akin. Kasi ako hindi po talaga ako magaling. Aminado po ako. Pero masipag po ako mag-aral. Ayan. Hindi po ako ganun kahusay. Aminado po ako dyan. Pero masipag pa rin po ako. Pero siguro isa lang po sa mga edge ko, kaya po medyo nauna ako sa kanila, dahil siguro, at dahil totoo naman na malakas ang loob ko. Bakit? Kasi yun na lang ang meron ako 'di ba? Bakit hindi ko po siyang gawing sandata ko para makamit ko yung gusto ko, makamit ko yung gusto ko mangyari sa buhay ko, 'di ba? Yun lang ang meron ako, lakas ng loob. Kaya kayo ngayon na nakikinig diyan, yan, kung gusto niyo may mangyari sa buhay po niyo, sayang yung MCOR guys. Gawin natin. Lakasan niyo lang po yung loob niyo kasi bakit magagaling po kayo. Lahat po kayo masisipag. At 'di ba, sinabi po 'yan sa atin ni Lord Jeremiah 29:11. Bakit? Ang gusto ni Lord sa buhay po natin, mag-success po tayo, mag-prosper po tayo. Pero syempre, dapat may gagawin po tayo. Yan, nasa atin po yan. So, lalakasan po natin ng bonggang-bongga yung ating loob. Yan, hindi po ako galit ha, nagpapaliwanag lang po ako. Tsaka minsan ganyan po yung boses ko lagi, parang laging galit. Yun, sabi dito, the difference between where we are and where we want to be is created by changes we are willing to make in our lives. So, kailangan natin ng pagbabago. So, sabi dito, when you want something you never had, you must do something you never done to get it. Sige, ganito na lang. Yan, kung gusto mong may mabago sa buhay mo, kailangan may gagawin kang bago. Tama po ba? Sige nga, type change. Kung meron ka nang ginawang bago sa sarili mo, yan, type change. At kung gusto mong may madagdag sa buhay mo, dapat meron ka ring idadagdag. Yan. So dito sa MCOR, pagbigay mo pa lang ng 18K or kung 5K man yan, okay lang yan, para kang nag-tuition. Yung tuition mo may kasamang package. Pero yung tuition mo may unlimited training. So, parang sa estudyante, di ba? Magtutuition siya, tapos, bahala ka kung mag-aaral ka.
Pag hindi ka nag-aral, hindi ka makakapasa. So, anong tawag sa'yo? Repeater. Dito naman, kapag inaaral mo yung negosyo, di ba? Ano mangyayari sa'yo? Yayaman ka. So, alam niyo po ba, talagang sobrang nagpapasalamat ako sa opportunity na ito kasi kahit bumalik po ako sa pagiging Jollibee crew, nakikita ako ng 500 pesos, hindi po ako makakabili ng kotse. Hindi ko po mararanasan ng mga bagay na nararanasan ko ngayong nandito na po ako sa negosyong to. Hindi po ako makakapunta kung saan-saan. Nung empleyado po ako, kumbaga 300 pa nga yung sahod ko noon, no? Yung empleyado ko eh. Pambili nga, di ba, ng bigas, ng ulam, kinukulang pa. Pang travel pa kaya, di ba? Ngayon, kung gusto kang may mangyari sa buhay mo, kung gusto mong makabayad ng utang, dapat may gagawin ka. So sa negosyong to, ang maganda po rito, may mga coaches and mentor na maggagabay sa'yo mula nang mag-pay in ka or mag-decide ka na gawin ng business. Kaya minsan, wag po kayo makukulitan ha. Kung kayo ay laging pinapate ng training, okay lang po yan. Kasi part po ng trabaho po namin, kumbaga responsibilidad po namin, na kumita po kayo dito sa MCOR. Kasi kaming mga mentor, kapag hindi kumikita yung aming mga business partner, alam nyo po ba na sobrang sakit ng pakiramdam po namin. Sobrang sama po pala ng loob po namin. Kasi minsan iniisip po namin na ano ba yung hindi ko nagawa? Ano ba yung mali kong nagawa? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya kumikita? Tama po ba? So, minsan ganun ang iniisip ko, saan ba ako nagkulang? Saan ako nagkamali? 'Di ba? Hindi naman ako nagkulang ng paalala. Pero minsan kapag minsan hindi sila umaattend ng training, nirerespeto ko rin naman po yung decision nila kasi talagang iba-iba naman tayo or baka minsan may pinagdadaanan. Pero nandito pa rin po kami mga coaches, mentor nyo para umalalay. Text lang po kayo yung tawag. Huwag po kayong mahihiya. Andito lang po kami. Ayan. Bago pa tayo magkaiyakan. So, why? So, tapos na tayo sa X. Dito naman po tayo sa why. Naku, napapahaba na yata ako. So, why? Bakit network marketing? So, bakit MCOR at bakit ikaw? At bakit hindi ngayon? So, bakit MLM? Kasi ang business po natin, ang maganda nun, kapag nag-MLM ka, wala kang empleyado. Unlike pag may traditional business ka, may mga empleyado ka na sasahuran. Minsan nga yung mga empleyado mo, alam mo ba, babantayan mo pa yan. 'Di ba? Minsan kasi duda ka pa, tama. At dito, sa MLM, magsaset ka ng sarili mong oras kung kailan mo gustong gawin ng negosyo mo. Pero kapag nag-put up ka ng traditional business, kailangan mag-open ka ng 9 a.m., mag-close ka ng 9 p.m. Minsan nga wala pang ano eh, 'di ba? Wala pang kumbaga tuloy-tuloy, wala pang rest day, 'di ba? At ang maganda dito sa MLM, pwede kang magsimula kahit mababa. Ibig sabihin, magkano po ba yung binayad nyo ngayon? Sabihin natin 5K. Magkaroon ka ng negosyo sa halagang 5,000 at pwede kang kumita na magkano? 4,000 a day? Masama pa po ba yun? Siyempre hindi. Unlike kapag nag-put up po kayo ng traditional business, lahat ng savings mo, magagamit mo. Pag kinulang pa, maglo-loan ka pa sa bangko. Dito sa business natin, walang restriction. Oo, tama, bantay sa lakay. Wala tayong restriction kasi, 'di ba? Ang Facebook natin, sino ba yung mga kaibigan natin? 'Di ba? Worldwide. Unlike kapag nandito ka, halimbawa, nag-put up ka ng isang sari-sari store, limited lang ng territory mo. Itong buong bloke mo, sa ito. Eh, minsan may katapat ka pa nagbebenta ng nagbebenta, 'di ba? Katulad mo rin may sari-sari store, mapipigilan mo ba sila? Syempre hindi. Bakit? Gusto din nilang mabuhay, 'di ba? Hindi mo sila pwedeng pigilan. Tama po ba? Yan, kapag sa MLM business, low lang inventory mo. Pero kapag nag-traditional business ka, lahat ng pera mo nasa inventory. Kailangan malaki ang inventory. And then, wala tayong overhead. Tayo po ba ay nagbabayad? Pag pumunta po ba tayo ng EMBC DASMA, pinagbabayad ba tayo ni Coach Mai ng kuryente? 'Di ba? Ano ba? Hindi naman tayo pinagbabayad doon, 'di ba? Hindi naman natin binabayaran ng aircon doon. Ano pa? So, wala tayong binabayaran. So, wala tayong overhead expenses. Unlike kapag nag-traditional business ka, kuryente, tubig, lahat, nung renta, 'di ba? Kumbaga dito, lahat ng opisina ng MCOR, yan, bahay mo, tindahan mo.
Yan. Kahit nga, di ba, Facebook mo, tindahan mo na, hindi mo na kailangan mag-advertise. Pero kapag may trad business ka, kailangan mo pang minsan magbayad, di ba? Para makilala ka. Dito, residual yung income, tuloy-tuloy. Basta, nagsisipag ka at meron, syempre, nakabuo ka na ng grupo mo. Dito naman sa traditional business, sinitrade mo yung oras mo para magkaroon ka ng pera. At ang maganda pa rito, meron tayong mga experienced mentors natutulong sa atin na hindi naman natin binabayaran, 'di ba? Unlike, alam niyo po ba nung nag-put up po kami nila Coach Maya at saka ibang mga fairies, nag-put up po kami ng Parisa na may pizza. Alam niyo po ba na pumunta pa kami ng Tagig po yun para mag-train ng paggawa ng milk tea, paggawa ng pizza. So, binabayaran pa namin sila. Unlike dito, hindi mo na kami kailangan bayaran. Yan, di ba? Kailangan mo na lang kaming bayaran ng smile. Hindi, joke lang. Yan, hindi mo kami kailangan bayaran. Napakasipag po magturo, lalo ng mentor po natin, si Coach Mai. Siya nagbabayad ng mga trainings niya. Nagbabayad siya ng mga trainings niya, pero tayo, hindi tayo nagbabayad sa kanya. 'Di ba? Yung, kailangan lang natin, anong kailangan natin gawin is to show up. Okay? And then, ang business natin, recession proof, during the pandemic, yan, sino ba yung mga nakabili ng mga bahay, sasakyan, di ba, yung mga Emcorians? Unlike nung mga time ng pandemic, maraming mga nagsarang tindahan, mga establishment, di ba, yung mga nasa mall. Bakit? Kasi, usually naman, hindi naman talaga essential. So, ang hirap po pala ng negosyong ganun, no? Tapos, ang laki na ang puhunan mo. Eh, dito, magkano lang? Magkano lang naman ng puhunan? Yan. So, sabi ni Robert Kiyosaki, the richest people in the world look for and build networks. Yan. Parang si ano, si Henry C. Pero wala na siya ngayon, di ba? Yung mga C family. Yan, di ba? Ang ginawa niya, nagtayo siya ng maraming SM. Siya po ba yung nagbabantay? Di ba? Hindi po, di ba? Di ba meron siya mga manager, ano pa? Meron siya mga security, o, di ba? Meron siya mga maintenance. Kumbaga, ang ginagawa niya, nile-leverage niya yung sarili niya sa pamamagitan ng ibang tao. Parang ganito, halimbawa, ako, 'di ba? Masipag ako magbenta. 'Yun. Masipag ako magbenta. 'Yun nga lang, syempre hindi naman laging malakas ako. What if, 'di ba? Sumakit ang ulo ko. Hindi ako lumabas ng bahay. Magkakaroon ba ako ng 100 pesos na sales? Hindi, 'di ba? Unlike kahit isa lang ako, tapos meron akong 100 people na kahit piso lang ang benta nila or sales nila, 'di ba? Nung isa doon tinamad, okay lang, meron ka pang 99 pesos. Yun po yung pagkakaiba nun. Kaya kailangan mo mag-build ng network. Kasi ang pagkita ay pagbibuild ng network. Ha? Yan. Okay naman po yung pagbebenta. Actually nga, dyan kami nagsimula eh. Nung benta-benta, kasi mahilig kami magbenta, masarap magbenta, kumikita kami ng 300. Pero mas masarap palang kumita or talagang makikita mo yung bonggang-bonggang income dito sa negosyong to kapag nag-build ka ng network. So, paano ba mag-build ng network? Of course, kailangan, yan, mag-training po muna tayo. At ang maganda po rito, yan, pwede natin ito online and then offline. So, bakit MCore? MCore po bakit? Kasi established na to eh. 10 years na po tayo. Yung owners, very successful at saka napakabait, napaka down to earth. Nako, pangiti-ngiti lang yung wala kang makikitang hiyabang sa kanya. Grabe. And then, oh, 'di ba? Stable na tayo and position na tayo for international expansion. And then balance din ng marketing plan natin. And then meron po tayong world-class training system. Ayan, 'di ba? Si Coach Lex napakahusay na mga na trainer 'yon. Tapos 'di ba meron tayong The Business School? Alam niyo po ba yung mga coaches doon? Mga international. Kaya sayang di ako nakasama sa The Business School eh. Yan, sabi ni Sir Don, why? Dependent variable sales profit. So, independent variable, o tama. Number of M-Core products sold. Ha? Yan, sales and profit. Talagang ano to si Sir Don, no? Salesman. So, tayo ay led by seasoned industry expert. So, like Coach Mai, yan, lalo na nadagdagan pa tayo. Andyan si Coach Mike, andyan si Coach John. So, marami po tayo mga coaches dito. So, bakit ikaw? Bakit ikaw? Kung ikaw ay gusto ng financial freedom, kailangan mong gawin to. Kung gusto mo ng time freedom, kailangan mo ring gawin to.
So kung gusto mo magkaroon ng peace of mind, ano ba yung peace of mind? May peace of mind ka ba kapag merong laging tumatawag sa'yo na naghahabol ng utang mo? 'Di ba? May peace of mind ba doon? Siyempre wala. 'Di ba? Nung mga utang na tinakbuhan mo na hindi mo na binayaran, ewan ko, siguro nung iba walang peace of mind dahil wala naman siguro silang pake. Pero ako, hindi ako ganon. Yan. So, bakit kailangan mo gawin ng M4? Kasi gusto ko magkaroon ng time freedom. Para sa akin na kung ganon ka, kailangan mong gawin to. So, ikaw ba ay gusto mo ng better health? Gusto mo ba ng secured future? Yan. Mahilig ka ba mag-travel, mag-leisure? And then, gusto mo bang tumulong sa ibang tao? Kasi na iba, mayaman na siguro sila, hindi na nila kailangan ng pera, pero sila yung tipo ng tao na gagawin nila yung negosyong to kasi gusto nilang makatulong. Ako, gusto ko rin mag-travel. Sino dito ang gusto mag-travel? Ayan, sige nga, travel nga. Anong bansa ang gusto mong puntahan? Yan. Ako gusto ko makapunta ng Japan. Tapos South Korea. Tapos gusto ko sa Switzerland. Gusto ko sa New Zealand. Yan. Wag muna tayo dun sa mga naggegera ha. Yan, pag-pray po natin, Israel. Actually, gusto ko rin talaga sa Israel. 'Di ba? Pag-pray po natin ng Israel at saka Iran. Yan, kumbaga world peace. Yan, syempre kung ikaw ay gusto mo mag-iwan ng legacy sa pamilya mo. Ang maganda with Emcor, alam niyo po ba, kasi pag ginawa mo yung business na to, kahit wala ka na, pwede pa rin kumita ng beneficiary mo. Sino ba yung beneficiary mo? Yan, yung anak mo, yung asawa mo, o yung magulang mo, o yung mga kapatid mo. Wow, sabi ni Miss Geraldo, ay Sir Geraldo, Japan daw. Sabi ni Ma'am Emelda, Japan. Sabi ni Ate Mai, travel sa Paris. Oh, ang sarap. Maldives, sabi ni Coach John. Sabi ni Coach Mike, Japan. Tara na, Coach Mike, Japan na tayo. Ayan, so, kung gusto mo mangyari sa buhay mo to, lahat to ng mga nabanggit ko, then this business or M4 business is for you. For you po. Para sa iyo po ito. So, ano po ba yung deepest why nyo? 'Di ba? Pwede po bang i-type kung ano yung deepest why nyo? Sa akin kasi yung deepest why ko ngayon is, ah, sabi ni Coach Mike kayo, sabi ni Coach Mai kayo. Eh, nakakayak naman. So, alam ko po yan po yung deepest why ni Coach Mike kasi alam ko po kasi successful na siya. Kumbaga, ang project niya ngayon is, tayo naman. Tayo naman na mag-success sa buhay. Ayan, so nakaka-touch no, grabe si Coach, no? Tayo yung deepest why niya. So, grabe yung lalim ni mentor Coach Mai. Kasi hindi na para sa kanya yung iniisip niya eh. Kung tayo, minsan, nung deepest why po natin, mapag-aral ng, makapagtapos ng anak natin sa kolehiyo, magkaroon sila ng magandang buhay. Minsan, yung deepest why natin, na may pasyal man lang ng ating pamilya, nang sama-sama, na hindi iniisip ng pera. Minsan, yung deepest why natin, nung makabayad ng utang, ng mga atraso natin. Minsan, yung deepest why po natin, nung sarili natin, may mapatunayan tayo na kumita tayo, 'di ba? Minsan yung deepest why po natin, yung nung pamilya natin, matulungan po natin. May mga iba't iba man po yung deepest why po natin. Ayan, magkaroon ng sobra sa sapat. So, iba-iba naman po yung deepest why po natin. So, every time na mapapagod po tayo, every time na panghihinaan po tayo ng loob, every time na iisipin po natin na parang ayoko na. Kumbaga, nagsisimula ka pa lang, ayaw mo na. Yan, para sa mga bago, sa mga luma. Yan, parang ayoko na, parang hindi naman sa akin si MCOR, parang hindi naman ako para sa negosyong to. Yan, I advise, balikan po natin yung mga deepest why po natin. Yan. Bakit? Kasi diyan tayo kukuha ng lakas. Yan, tandaan po natin, ginagawa po natin ng negosyong to para po sa pamilya po natin. Yan, sabi ni Mentor Maya kay Coach Mayan, thank you Mentor Coach Maya. Thank you Coach. So sabi dito, know your deepest why. Ayan. So pag-usapan naman po natin ng comfort zone. So dapat, kung alam po natin, nung deepest why po natin, nung pamilya po natin, nung pangarap po natin, sabihin na natin pangarap natin sasakyan, pangarap nating bahay at lupa, 'di ba?
Pangarap nating mai-travel ng pamilya natin, 'di ba? Buong pamilya natin. So, kung nasa comfort zone ka ngayon, nasa komportable kang buhay, alam niyo po ba na hindi mo makukuha yung pangarap mo? Bakit? Kapag komportable ka, kumbaga, hanggang diyan ka na lang sa bilog na 'yan. Kumbaga, hindi diyaan yung magandang buhay sa komportable. Once nakakaramdam ka na ng hindi ka komportable, ayan na. Diyan na yung pumapasok yung yung mga gusto mo mangyari. Kasi sabi nga nila, great things never came from saan? Sa comfort zone. Wala pong magandang buhay sa comfort zone natin. Kaya kung ikaw, mahilig ka pa rin manood ng Netflix, 'di ba? Mahilig ka pa rin manood ng TV. Okay lang naman manood ng TV, manood ng YouTube, libangan. Pero kung lagi ka lang nakahiga para manood doon, komportableng buhay yun, tama. Pero wala kang mapapala doon sa komportableng buhay na meron ka ngayon. Kasi dapat nung komportableng buhay na yon ilalaan mo para sa pamilya mo. So dapat, anong gagawin mo? May gagawin ka. Kasi kung ikaw magaling, sayang naman yung potential mo. Kasi pag lumipat ka sa mas malaking bilog, di ba? Nandun yung magic. Nandun din yung blessings. Yan, sabi ni Coach Mike, the comfort zone is your danger zone. Tama. Delikado yan. Tatanda kang tambay at kapos. Correct? 'Di ba? So habang bata pa lang po tayo, habang may opportunity, alam niyo po ba, pinagpe-pray ko talaga si MCOR na talagang umabot pa hanggang sa magiging apo ko. Kasi nakikita ko yung nung buhay po natin with MCOR eh. 'Di ba? Sana ganun din po kayo. Yan. So, sabi nga, pag sa comfort zone ka, stagnant ka, 'di ba? So, why now? Bakit ngayon? So, bakit hindi bukas, 'di ba? Bakit hindi next month? Or bakit hindi next year? Bakit now? Kasi ang bukas hindi natin sabi nga, ang bukas ay di natin piho, 'di ba? Kung ikaw man malakas ka pa ngayon, pero kamusta naman ng magulang mo? 'Di ba patanda na sila? Kamusta naman ng pamilya mo? 'Di ba? Na gusto mong paglaanan ng success mo or gusto mong i-treat, 'di ba? Mga ganun. So, isipin nyo lang po. Do it now, bakit? Kasi yung opportunity na to, 'di ba? Yung kaka-later mo, kakamaya na habit mo, kaka-procrastinate mo. Yan, yung sabing sometimes later becomes never. Kaya do it now. Kaya ngayon, 'di ba? Kung kung handa kang gawin si MCOR ng buong puso, yan, 'di ba? Ng buong isip. Kailangan anong gagawin natin? Do it now. Sayang ng opportunity, baka mapanis. Yan, malapit na po tayong matapos, napapasarap ang kwentuhan. So, dito naman po tayo sa zero state. Ano po yung nakikita po nila? Pwedeng i-type ha. So, coffee bean ba? Kape? Kapeng-kape na po bang lahat? So, ano po yung nakikita nila? Ito po ay siret. Nandyan pa po ba kayo? Baka nilayasan nyo na ako ha. Hindi ako galit, guys. Ayan, hinahanap ko kung anong nakikita nyo. O baka wala kayong nakikita nung ganda ko lang. Ayun, meron. So sabi ni Miss Janet, empty cup, sabi ni Coach Mai, cup. Yan, sabi ni Sir Eric, tasa, empty cup. So tama po kayo. Yan, ang nakikita nyo po ngayon is empty cup. Dito sa negosyo po natin, yan, posible, marami dito, may mga kilala ko professional, college graduate, 'di ba? Ako po kasi high school graduate, pero bakit niyo ako pinapakinggan, 'di ba? Minsan may mga ganun tayo, may mga pride, may mga ego tayo. Tandaan po natin, kung magaling ka diyan sa profession mo ngayon, iba po dito. Kasi bakit? Iba yung galing mo, iba yung galing ng mga nauna dito. Pero hindi ko naman po pinagmamalaki sa inyo na magaling po ako. Kumbaga, kailangan natin maging empty cup kasi kung magaling ka dyan, nire-respeto ko na magaling ka. Pero kung dahil nauna ako, okay lang po ba na irespeto niyo po ako na nahanda po kayong matuto sa ano man pong sasabihin ko or kayo naman kung ano po yung sasabihin ng mga mentors natin dito. Kasi usually no mga nandito sa business na to, mga ano talaga, hindi po talaga nakapagtapos. Tama po ba? Ayan.
Ayan, sabi ni coach, yan, tama totoo, hindi natural na magaling, masunurin ka kaya ka gumaling. O, tama po yon. Kapag masunurin po tayo at sinusundan po natin step by step ng mga sinasabi po ng mentor po natin, that's the time na talaga namang gumagaling po tayo, 'di ba? So, be an empty cup. Be open to learn, unlearn, and relearn. Yan, sabi po, masipag. So, or kaya kung may alam ka naman, get another empty cup. 'Di ba? Sabi nila hindi na daw usang empty cup. Eh di kumuha ka ng panibagong empty cup, baka makatulong. So kung may alam ka, posibleng makatulong. Pero dapat, kapag meron nagsasalita, at lalo na kung makakatulong naman, so kailangan pakinggan po natin sila. Kasi dito sa negosyong to, bawal dito ang may acne. Yan. Thank you, Coach Don. Sir Don. Ayan, sabi nga, I believe the coaches. Thank you po, thank you po. So, grabe. Ayan, so acne. Ano ba yung acne? Yung po ba yung ano, nasa face ko ngayon? Buti na lang hindi ko to inugali. Yan, medyo mawawala na sa face ko, megadose lang. So, ito yung acne ay, alam ko na yan. Minsan kasi ano may mga kakilala ko, ayoko mag-name drop. Madalas or talagang maraming gano'n na hindi na ako attend ng training, yung Zoom training niya, paulit-ulit lang naman yan. Hindi ko na attendan nung boss kasi paulit-ulit lang naman yan. Ilang beses ko nang narinig yan eh. Ang tanong, yung boss ba kaya mo or business opportunity and success seminar, kaya mo bang ibagsak? 'Di ba? Ibig sabihin, kung hindi mo pa kaya, kailangan mo pa matuto. Tama po ba? Merong nagsabi sa akin, hindi ako ate ng training kasi alam ko na yan. So, kung alam mo na yan, di sana, isa ka na rin sa Millionaire Circle awardee dito. 'Di ba? Isa ka na rin sa Multi-Millionaire Circle awardee dito. At isa ka na rin sa kumikita ng milyon dito. So hanggat hindi pa po tayo kumikita ng milyon, wala po tayong karapatang magsabi na alam ko na yan. Si Coach Mahi nga nandyan nakikinig, magkano ng kinita niyan, 50 million more than. Si Coach Michael Malana, 'di ba? Grabe. Ang laki na ng kinita niya sa gantong klaseng industry, pero bakit umaattend pa rin ng training sa atin? Sa isang kagaya ko, 'di ba? Si Coach yan. Kumbaga may napatunayan na sila. Meron dito, hindi ko lang alam. Ayan. Meron nga dito mga professional. Pero bakit umaattend pa rin po sila sa training? Kasi iniisip nila, hindi ko kayan kasi ibang ano to Ibang industriya to Tama po ba? So, bawal dito yung acne. So, ano yung pwede dito? Yan, sabi ni Coach Maye, empty cup always. Alam namin na kailangan pa naming matuto. Ayan, 'di ba? So, sa bawat speaker, kahit sino pang speaker yan, baka meron tayong matututunan na pwede nating may-apply sa negosyo. So, Kia, know it all. Dapat alamin nating lahat. Tama po ba? So, ayan, tapos na yata ako. So, focus on your dreams and goals. Siyempre, kapag hindi mo tinrabaho yung pangarap mo, pangarap na lang ng iba yung tatrabahuin mo. Gusto mo ba yun? Pangarap ng iba yung tinatrabaho mo? Di ba mas maganda na trabahuin natin mismo yung sarili po nating pangarap? Kia, hindi ba BMW? Ano po ba yung BMW? Baka may bago. Yan, sabi ni Sir Geraldo Pedrosa, may bagong matututunan lagi. Hindi ko lang kung tagasan si Sir Geraldo. Yan, sino po yung business partner nyo po? Ayan. Bago, ang daming bago no nakakatuwa talaga dito. So enjoy the journey and in MCOR, we improve lives. Kay Miss Lori, wow.